Yan, ang ganda ng umaga natin. Kita nyo naman. Napakatahimik ng aming lugar talaga dito sa Canada. Mga boss, ang mahal magpabunot dito, magpapasta, at kung ano pa yung gusto mong ipagawa sa ngipin mo. Cleaning pa lang, 300 na eh. More than 300. Tapos yung pasta nasa 300. Depende pa yon sa laki. Or kung gaano kalaki yung lalagyan sa'yo, yung pinsala na kailangan lagyan ng pasta. Mahal ang bunot. Tapos kailangan mong magpabook ng appointment. Ganun. Kamusta mga boss? Wala akong part-time ngayon mga boss. Haba ng tulog ko, ang mihira. Umasok ako sa 7-Eleven kahapon ng alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. Tapos pag-uwi ko ng bahay, kumain lang ako. Mga alas 9 ganyan. Tulog na ako. Ay, no. Tapos, kaagising ko lang. Na oras ba? Alam oras. Wait lang mga boss. Tapos, 9 na umaga. Bira. Aba na tulog ko. Ako. Sipili muna tayo mga boss. Alam niyo ba nung umuwi ako ng Pilipinas? Nagpa-dental ako doon. Kami ni Macy at yung anak ko, nagpalinis kami ng ngipin. Kasi mahal siya dito, yung dental. Palinis ng ngipin, bunot, pasta. Kung gusto mo magpa-brace dito, napakamahal. Sobra talaga napakamahal. Sa Pilipinas, magkakaiba yung pagbabayad ng presyo sa pagpapadental, di ba? Tara, labas tayo mga boss. Gusto lang yung camera ko. Napakamahal dito, magpa-dental. Ito lang kainin ko. Pansit. Galing ito sa isa nating kababayan na medyo malapit dito sa aming tinitirahan. Nagluto siya at nag-message siya kay Mrs. Sabi niya, daan ka dito sa bahay kapag may libreng oras ka kasi nagluto akong pansit. Ay nako, ito na lang kainin ko. At hindi ko pa alam kung anong lutuin ko pagkatapos ko mag-almusal. Maintenance. Naalala ko tuloy yung bago ako magbakasyon, nagpa-check up ako sa family doctor namin na sabi niya naganda pa rin yung yung BP mo. Hindi nagbabago. 120/80. Malaging gano'n. Minsan may konting angat. Pero normal naman daw yun.
Sabi ko, Dok, pwede ko bang itigil na itong maintenance ko? Sabi niya, hindi daw pwede. So, kasi baka daw biglang, alam niyo na, tumaas, delikado daw. So, continuous pa rin ako nag-take nito. Tagal na, siguro may 4 na taon na o 5 taon na akong nag-take nito. Every morning, niinom ko na siya. Mahirap pang may maintenance. Alam ko, yung ating mga matatanda na, di ba? May mga nararamdaman na sila. Mas marami silang maintenance na iniinom. Mga matataas pa yung mga antibiotic. Pero mas okay kung wala ka nang iniinom, di ba? Pero kailangan natin. Wala namang para mas sumaba yung buhay natin. So, sundin natin yung ating doktor at para naman yun sa ating kalusugan para humaba pa yung buhay natin, di ba? Kamusta kayo? Nawa po ay naging maayos ang inyong umaga, buong araw ninyo, lalo na yung sa atin sa Pilipinas, yung mga kababayan natin. Mga boss, ang mahal magpabunot dito, magpapasta, at kung ano pa yung gusto mong ipagawa sa ngipin mo. Sa cleaning pa lang mga boss, ang mahal na. Ang mahal lang dental service nila dito sa Canada, pambihira. Hindi siya sakop ng government insurance mga boss yung dental. Kaya mas maigi kapag ikaw ay papunta ng Canada or magbabakasyon ka, ipagawa mo na lahat pag dito na sa ngipin sa iyo sa Pilipinas. Kung may kailangang pastahan, papastahan mo na kasi mas malaking tipid pag sa Pilipinas. Kaya nung umuwi kami, isa yun sa ginagawa namin. Itong last na uwi lang namin nung last week. Yun, pinaayos talaga namin yung ngipin namin. Linis, pasta, at kung meron kang postiso na kailangan palitan, papalitan mo na, ganyan. Magpapostiso ka, palinis mo na, yung buong ngipin mo na. Yung misis ko at ako, kaming tatlo, nagpa-dental talaga kami sa Pilipinas. Kasi doon talaga mura. Dito mahal. Magkakaiba bawat town yung presyo nila. May napanood nga ako, nasa cleaning pa lang 300 na eh. More than 300. Tapos yung pasta nasa 300. Depende pa yon sa laki. Or kung gaano kalaki yung lalagyan sa'yo, yung pinsala na kailangan lagyan ng pasta. Mahal ang bunot. Tapos kailangan mong magpabook ng appointment. Ganon dito sa Canada eh. Laging merong appointment. Hindi sila tumatanggap ng pupunta ka lang bigla. Kailangan through online magpapabook ka ng appointment. Kasi araw-araw meron silang nakabook na appointment. So hindi ka talaga maaasikaso. Hindi ka ma-check up. Ang pinaka mahirap dito yung alam mo yung biglang sumakit yung ngipin mo tapos namamagana. Hindi pwedeng bunutin eh. So magtitiis ka talaga. Minsan kung merong magbibigay sa'yo ng idea na ito yung inumin mo para mawala yung sakit, mas okay. Pero kung wala, talagang masakit. Isa yun sa ginadaing dito. Yung pagpapabunot, yung pagpapadental kasi napakamahal talaga.
Hindi talaga sasakop ng government insurance. Yun lang talaga. Unless kung ikaw ay mayaman yung company mo na meron silang dental insurance na ibinibigay. Sa akin sa 7-Eleven meron eh. Para sa mga part-timer, meron ng 7-Eleven tulad ko. Nagbabayad ako doon ng $10 every month, kinakalta sa akin sa sahod ko. Pero hindi cover yung family ko eh. Yun ang iniisip ko eh. Ako lang. Tapos may discount ako kung magpapabunot ako, papapaso o anong pagagawa ko sa ngipin ko. Pero ang gusto ko sana, sakop yung family ko para kung ano man ang mangyari dito, sumakit or kailangan pa sa ngipin ng bawat isa sa family ko, sakop ng insurance ko. Kaso ako lang kasi part-timer ako. Pero kung full-time ako, cover siya. Lahat. So malaking discount makukuha mo. Mga ganun. At sinabi ko nga baka pwedeng magdagdag ako na para makover yung family ko. Sabi nila kung ako daw ay full-time, pwede daw yon. Kaso hindi naman ako full-time mga boss. At hindi ko naman kaya sa kanila na mag full-time kasi meron akong regular job na talaga. At doon sa 7-Eleven kapag full-time ka, paiba-iba yung oras mo. So, mahirap. Hindi ako makakapag part-time. Hindi tulad dito sa full-time ko ngayon sa Freshmart bilang isang panadero, nakapix lang yung oras ko. Morning lang talaga ako. So, afternoon pwede na ako mag-part-time. So, isa yon sa tinitingnan ko na dating in-offer sa akin na kung gusto ko doon mag-full-time. Sabi ko, hindi. Kasi pinag-isipan ko talagang lugi ako, hindi ako makakapag part-time. Ayun mga boss, isa yun sa tip ko sa inyo. Kung kayo ay nagbabalak pumunta ng Canada, lagi kayong manood ng mga vlog na nagsishare sa inyo ng mga kababayan natin Pilipino kung ano yung buhay dito. Yan tulad yung dental, napakamahal yan dito. Kaya kung papunta kayo dito, magpa-dental lang kayo sa Pilipinas, pagawa nyo na lahat sa ngipin ninyo. Dahil yun ang pinakamahal mga boss. Yung dental service nila dito. Di na ako magluluto ng ulam. Marami pa doon. Sa rep na mga natirang ulam, initin ko na lang. Magpapahinga na lang ako buong araw mga boss. So sulitin ko yung day off ko ngayon. Ito yung unang day off ko mula nung dumating ako dito sa Canada. Ay, nako mga boss. Balik muna ako sa higaan mga boss. Matulog ulit ako. Papakulo lang ako ng tubig mga boss. Matagal to bago maubos sa amin. Ayan. Hindi to agad-agad mauubos. Yung bang pagkakatapos mo kumain, kuha ka lang ng isang peraso nito. Maligam-gam na tubig mga boss. Ito yung ginagawa kong kape. Tubig lang yan. Kain tayo mga boss.
Summer na dito sa amin pero laging nag-uulan. Baka daw maaga yung winter. Wag naman sana, no? Punta tayo dito sa harap, mga boss. Parang gusto ko pa matulog, magpahinga eh. Kasi nung dumating kami dito, 14, kinabukasan, jumutin na ako kaagad eh. Medyo may hilo-hilo ka pa. At hindi agad kami nakatulog ng maayos. Kasi siyempre naninibago, di ba? Magkaiba nga ng oras sa atin tsaka dito sa Canada. Hindi pa, parang ayokong lumabas ng bahay. Gusto ko ito lang sa loob nakahiga. Pero mamaya magluluto ako, mga boss. Tara. Yan. Ang ganda ng umaga natin. Kita nyo naman. Napakatahimik ng aming lugar talaga dito sa Canada. Diba? At ang ating mga bulaklak, ayan, naglabasan na sila. Nakapanibago, tahimik sa aming lugar.